Hello mga kariyad, may natira po tayong gawain ngayon, umaga. Hindi natin nagawa kagabi, napagod na tayo. Ngayon natin gagawin bago mag alas 8, kailangan matapos ito. Isang rice cooker, visual inspection muna tayo. Halata na pinagpiprituhan ito ng may-ari oh. May mga tagas ng mantika. Yan ang itim. Ang rice cooker po ay hindi nakadesign para paglutuan ng ulam o pagprituhan. Ito po ay nakadesign lamang para paglutuan ng sinaing. Kaya nga ito ay tinawag na rice cooker. Kaya madaling masira ang rice cooker dahil ginagamit ito sa ibang bagay. So nakita natin sa ating visual inspection, itong kable niya ay lumabas na rin yung wire dito. Isasuggest na lang natin sa may-ari na palitan ito. Tapos obserbahan natin, padaanan natin ito ng ating mga prosesong ginagawa. Baklasin natin dito sa ibabaw at inspeksyonin natin yung loob nito. At habang binabaklas ko po ito, maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers dyan na laging nakasubaybay. Doon sa mga sisipag mag-like and comment sa aking mga nakaraang video na sina Sir Boyet Saclolo ng Quezon City, Joven Veriada ng Dubai, Johan Harawi ng Zamboanga City. Yan po yung mga nagpapa-shoutout. Siyempre, hindi po natin makakalimutan ang mga nag-likes and comments sa ating nakaraang latest video na sina Sir Gani Pipilya ng Pangasinan, Wilmore Dictuso ng Bicol, Sorsogon City, Eli Balutendos, Jeffrey De La Cruz, CK Trading, Maying Tech PH Official, Ray Abdurasid ng Ulusulu, Alicier Paklibar, Edgardo J. Ardato ng Bataan, Carlito Negro ng Kaitarsan, Lorenzo Dincula Jr. at si Dario R. Siyempre, sa iba pang mga hindi ko nabanggit, dahil marami po kayo, mega shoutout po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers ko rin po dyan, alam ko po na nanonood kayo kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, ayan mga kariyay. Bago natin testerin sa loob, unahin muna natin na i-check kung may resistance reading dito sa AC plug ng rice cooker. Gamit po natin yung ohmmeter. Naka times 10 po yan. Nakatapat na sa 0. I-check natin ang resistance ng rice cooker na ito sa pamamagitan ng kanyang AC plug. Pindutin natin yung switch. Kung may deflection ang meter pointer, ayan. Ayan, ayaw po niyang mag-deflect. Wala pong resistance na nasukat sa rice cooker. Ibig sabihin ay open circuit po ito. Okay, proceed na po tayo doon sa loob ng rice cooker. Ayan mga kariyal, visual inspection po tayo. Nakita natin ito, may putol. At dito po yan galing sa insulating pin. Ito, gamit yan para sa warm operation ng rice cooker. Papalitan po natin yon para maging normal yung kanyang warm operation. Diyan pa lang nakita na natin na may isang piyesa na papalitan. Ito, insulating pin. Tapos i-check muna natin yung heater. Tingnan natin kung mayroong resistance na masusukat, kung siya ay pwede pa. Ang heater po ay may dalawang terminal. Ito at saka ito. Checkin natin yan. Naka times 10 pa rin yung tester. Sundutin natin yung dalawang terminal ng heater. Ayan, nag-deflect yung meter pointer. Ayan, good po. May resistance. Isundot natin sa katawan. Walang ground. Good po yung heater nito. Okay, proceed na agad po tayo sa thermal fuse. Ang thermal fuse po ay ito. Yan. Ito. Nakakabit po yan doon sa AC socket doon. At saka dito sa isang terminal ng heater. Susundutin po natin ang tester dyan. Tingnan natin kung may resistance na masusukat. So, open po. Walang resistance, walang continuity. Lagay natin yung tester para makita niya. Ito, ilagay dito sa terminal ng heater ang isang test probe. Tapos sundot natin doon sa kabilang terminal ng fuse na nakakabit sa socket. Ayan, wala din pong deflection ang meter pointer. Cut off na po ang thermal fuse nito. Okay, dalawa na po yung papalitan natin dito. Ang thermal fuse at saka ang insulating pin. Ito. Inspection din natin yung ito, automatic temperature sensor switch, kung siya ay gumagana.
dahil wala nang masyadong kalawang. Piliin lang po natin ito. Pindutin natin yung switch dito. Dapat pag pinindot yan, mag-i-stop siya sa baba. Pero kung hindi mag-i-stop, may problema po sa temperature sensor. Switch natin. Ayan, nag-stop siya doon. Ibig sabihin, good po siya. Ayan. Diin, switch. Okay, nag-switch siya. Hindi siya bumabalik. Saka lang siya babalik pag binitawan yung sensor. Ayan. Ulitin. Bitawan. Ayan, okay pa yan. So, dalawa po yung nakita natin na papalitang pyesa. Ito, insulating film at ang thermal fuse. Hindi daw umiilaw, meaning walang power. Hanap lang natin ito ng pamalit na pyesa. Ito na po mga carrier yung ating pamalit. Ito yung thermal fuse. Tingnan natin kung may continuity. Naka times 10 pa rin yung tester. Dapat mag-deflect po ito ng sagad sa 0. Ibig sabihin ay may continuity. Ayan. Nag-deflect. Sagad sa 0. Good po yung fuse. Ulitin. Ayan, okay na. Tapos itong insulating film ay high resistance po ito. Ang palo ng tester dapat ay gagalaw lang ng konti. Okay na yun. Pag hindi gumalaw, open na po ito. Ayan. Kita nyo? Gumalaw. Ibig sabihin po ay buo po itong bagong ipapalit natin. Kapit lang po natin. Tanggalin natin. Ito yung bago. Parehas lang po na 40 watts yan. Ayan, 40 watts. 220 volts. Doon po sa mga baguhan na gustong malaman kung paano gumagana ang rice cooker, i-click nyo po yung pamagat ng video na ito sa baba at nandun po yung link kung paano gumagana ang rice cooker. Pinapaliwanag ko po doon kung paano gumagana ang circuit ng rice cooker. Kaya click nyo lang po yung link sa baba. Tapos ito yung pinagtanggalan nitong naputol. Dito po natin ikakabit yung isang linya ng insulating film. Tanggalin ito at ipalit ito bago. Ganyan lang po ang pagpalit para hindi kayo nalilito. Tanggal kabit lang. Okay, tapos na. Naikabit ang isang pyesa. Thermal fuse naman tayo. Tanggalin muna to. Tanggalin din yung terminal ng fuse sa heater. Tapos bunutin natin ito dito. Para madukot natin yung isang terminal ng fuse. Ayan, nakuha na. Ito po yung fuse, so malutok na. Nahulog sa ilalim. Ito. Ito po yung natanggal na fuse, malutong na. Ayan. Papalitan po natin yan ng bago. Tabihan. Ngayon na ikabit na po natin itong bagong fuse. Padaan natin sa likod. Tapos lagyan na ng tornilyo. Ayan. Nakakabit na. Lagyan po natin ng spaghetti tube para kahit dumikit sa body niya ay hindi siya mag-shorted. Ibalik lang yung screw dito. Okay, nakakabit na po yung AC socket niya. Yan yung thermal fuse. Nakakabit na doon. Sunod natin ay ikabit dito sa terminal ng heater. Ganyan lang po ang proseso kung ginagawa sa pag-repair ng rice cooker. Kung nakatulong sa inyo ito ay paki-like naman po ng video na ito at paki-share din sa iba para malaman nila kung paano ito gawin at nang makatulong tayo. Ayan, nakakabit na. Ngayon ay titesterin po natin ito kung ito ay may resistance reading na. Ibalik yung cable. Ayan.
Testerin na po natin ito gamit ang ohmmeter, naka times 10, calibrated. Ikabit po yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng rice cooker. Ayan, may na-reading na agad na resistance. Ibig sabihin, may connection na po yung circuit. Na-reading na niya yung insulating film resistance. Hindi pa napipindot yung main switch, may reading na. Kasi direct po ang connection ng insulating film sa circuit kahit hindi naka-switch. Yan po ay ginagamit sa warm operation ng rice cooker. Pindutin po natin, dapat mag-deflect po siya hanggang doon. Ayan, mga kariyan, nag-deflect. Nare-reading na niya yung heater. May connection na po ang circuit, buo na po ang rice cooker. Bitawan. Ayan. Ngayon, titingnan natin kung may power na siya or indicator light. Dahil hindi dinala yung kaserola, walang dinala ang kaserola yung may-ari, hindi natin ma-check kung mag-automatic na siya. Pero basta mag-power ito, good na yan. Saksak natin sa outlet. Ayun mga kareal. Pansin nyo, nag-ilaw na yung kulay, orange or dilaw. Naka-warm operation na siya. Pasensya na po kahit sobrang ingay na naman ang aso ng kapitbahay. Pag hindi mga bata, aso ang maingay. Ganyan po talaga ang kapaligiran. Kaya huwag tayong magreklamo sa mundo. Ganyan talaga ang buhay. Tingnan natin, pagka pinindot natin yung switch niya, dapat lumipat po yung indicator light. Yan, nakadilaw. Ayun, lumipat po sa pula. Good na po yan. Hindi lang natin matesting dahil wala yung kaserola. Pero sa ganyang sitwasyon, good na po yung circuit ng rice cooker. Kung gusto niyo pang malaman ang iba pang idea sa pag-repair ng rice cooker, i-click mo lang po yung link sa baba at may mga video po akong nilagay doon para sa ibang impormasyon about rice cooker. Okay, pakishare po ng video nito para malaman din ng iba at subscribe niyo na rin dahil ito po ang aking munting channel. The real life Vickers Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.